Ngayong araw, ayan, pumunta kami dito sa sa bahay ng matanda, dinalaw namin kasi sabi ni Tanda dalawin namin yung pinsan niyang matanda. So ito yung nasa labas ng bahay niya kasi yung bahay niya maliit lang sa gilid ng kalsada at ito yung kaserola, 'di ba? Ang liit, ang niyan, ang laki niyan, kasya yung isang buong kambing pag niluto diyan. So, yan yung sa kapanahonan kasi nila, yan yung lutuan nila. So, ito yung bahay niya, may mga kahoy siya dyan. Pero, itong yung matandang to, wala na siyang asawa, nag-iisa na lang siya sa bahay nila at wala din siyang anak. So, pagka-uwi namin, dito na ako dumaan sa bahay ng amo kong dito sa my farm kasi malapit lang pag nag-shortcut. So, at bigla namang tumawag yung amo ko na sabi niya, ay picturean ko daw tong niya. Ito yung tinanim niyang puno. Di ko alam mo ito kasi may mga bulaklak-bulaklak naman siya. Kaya sabi niya, picturean mo nga at o di kaya i-video mo kung ano na nangyayari sa mga halaman-halaman niya. Kasi minsan yung mga halaman niya hindi nadidiligan. Yung taga-dilig dito na may inuutosan kasi sila. So ayan, ngayong araw naman medyo okay naman at napaanuhan naman, napatubigan naman yung mga halaman niya. So ayan, pauwi na ako diyan at pagka-uwi ko ay agad-agad ako nagluto na at ito na yung niluto ko, yung gulay. Giprito ko lang muna yung yung talong at saka yung isa yung kusa. Tapos dito sa kabila naggisa naman ako. So nasa harapan ko yung alaga ko at sabi niya nagugutom na daw siya. At bilisan na raw kasi nga paalis na daw kami bago daw kami umalis papunta doon sa anak niya ay kumain daw muna kami. So ayan, gisa-gisa ko lang muna yung sibuyas at mamaya ilalagay ko na yung manok, ihalo ko na. Ay hindi ko na nga yan nakunan ng ng video kasi nga ang kulit ng alaga ko nasa harapan siya. So habang nag-aantay tayo na maluto yung gulay natin, syempre mag-tiktok-tiktok muna tayo dito kay Mr. Bean mo. So ayun na nga, ayan nag-prepare na nga ako ng dadalhin namin papunta doon sa bahay ng anak niya kasi nga daw kami doon, matulog daw kami doon ng isang gabi. So ayun na, nag-ready na ako at nagdala lang kami ng isang damit at kinabukasan naman ay uuwi. Siguro mga gabi na ata kami uuwi niya kinabukasan. So at least nagdala lang ako ng mga gamit ko, toothbrush, o di pa, sabon. Siyempre hindi mawawala tayo pa. So siyempre ayan, i-check muna natin yung bahay at kailangan natin mapatayin yung mga ilaw ay baka masunugan tayo. Ayan. So dala-dala ko na yung handbag ko at saka yung kay Tanda nandun nalakalagay ko na sa plastic. At nagdala rin kami ng pagkain kasi yung mga natira ditong pagkain ibigay namin doon sa sa anak niya. Yung may mga tinapay kami dito, sayang din naman kasi hindi nakakain. So sabi ko dalhin ko na lang to para makain ng mga bata. Oh, ayan na yung gamit ni Tanda yung isang plastic at saka yung doon sa baba ay pagkain yun na dinala ko. So tiningnan ko muna yung kusina kung nakapatay na ba yung mga ilaw at kami ay aalis na. Ayun na nga, bigla-bigla na nga tumawag itong si Tanda, sabi niya nandyan na daw yung susundo sa amin. So nagmamadali na ako, ganyan lang yung outfit natin. So ayun na nga, nandito na nga kami sa sasakyan. Ayan, paapunta na kami doon sa bahay ng anak niya. Ayan, thank you for watching.